umagang ito. At ang pamagat ng ating usapan ngayon ay believers must stand firm. Ang mga Kristiyano, ang mananampalataya ay dapat tumayo. Ano ba yung firm? Na may katatagan. Firm. Yun. Steady. O talagang malakas. So yung mga sundalo, pag nakatayo yun, talagang makatibay. Kasi nagtitrain sila. So ito pong ating pag-usapan, ito po ay sulat po na ating kapatid na Pablo sa mga kay Timoteo bilang batang pastor, no? So ito po ay sulat niya para i-encourage si Timoteo dahil nga siyempre mahirap pong magpastor, no? Tapos ang kamay, lahat ang gusto magpastor, lahat ng lalaki, wag babae, ha? Di ba, wala? Di ba? Walang tumataas eh. Ikaw, Brother Ariel, gusto mo magpastor? O para nakangiti. O biyan rin mo. Calling. Yun, wala talagang yung sa sarili, di ba? Pero pag kalooban ng Diyos, hindi tayo talaga nakakatangi. Ako noon, kahit anong sabi ni Pastor, Brother Romel, magpastor ka. Sabi ko, ayaw ko. Pero pag niloob talaga, hindi talaga eh. Irresistible po yun. Ibig sabihin mga kapatid, itong sulat na ito, isinulat niya para i-encourage si Timoteo sa pagsisimula ng kanyang ministeryo. Dahil ang hirap po talaga yung isang pastor, lalo na po sa panahon nila dahil nandun po sila sa tinatawag pong great persecution o matinding pag-uusig. Kaya ang sabi niya, kung simulan natin yung ating pag-aaral, sabi niya sa verse 1, no? Sa verse 1 ng 2 Timothy chapter 3, this know also that in the last day perilous time shall come. Yun. Ano po yung sinasabi dito? Yung tinatawag na perilous time shall come, ibig sabihin yung mapanganib na panahon. So makita natin sa verse 1 and 5, no? Tingnan natin yung 2 Timothy para ano natin, 2 Timothy chapter 3 verse 1 and 5. Sabi doon, magtatapat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating. Yun, darating ang mga panahon mapanganib. So ibig sabihin sa panahon pa lang ng New Testament, may panahon na mapanganib na po during the time. Tapos sa verse 2, for men shall be lovers of their own self, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Yun, selfish. Ito yung panahon talaga na makikita natin kahit sa panahon pa lang ni Apostol Pablo, may mga taong makasarili na. Ano pa ho? Maibigin sa salapi. Yun. Dapat mga Kristiyano hindi maibigin sa salapi. Maibigin sa Diyos, maibigin sa kapwa. Ang salapi hindi iniibig. Pinagbabawal po ng Biblia ang pag-ibig sa salapi. Diba? Sabi ng, tingnan natin yung 1 Timothy chapter 6. Ito, binabawal po ang pag-ibig sa salapi. Pero hindi masamang magkaroon ng salapi. Pero yung ibigin ang salapi. Ang sabi doon, for the love of money is the root of all evil, which while some committed after they have erred from the faith and purged themselves through with many sorrows. Kita mo, yung lahat ang umiibig sa salapi, ano ang kaduluduluhan? Maraming mga kalumbayan, maraming kalungkutan. Ang iniibig po, number 1, ang Diyos. Pangalawa, ang kapwa, tao. Pero ang salapi, hindi sinasabing ibigin. Pero mahalaga ba ang salapi, mga kapatid? Sinong nagsasabing hindi mahalaga? Lahat mahalaga ang pera. Lahat ay pinatatakbo ng pera. Tulad nito, pag wala tayong pagbayad, wala tayong ilaw. Pag walang pagbayad sa internet, hindi, yung mga nasa government, hindi maka-join. Yun. Pag walang pera, hindi ka makabilang gasolina, Brother Ariel. O hindi maglalakad lang, okay lang. Pero lahat na papatakbo ng pera, pero wag namang Diyosin yung pera. Kasi sinasabi, no? Tayo ang magmamanage ng pera. So, ano po, yung sabi dito na mga characteristic of last day, tingnan natin yung 2 Timothy, balik mo tayo, 2 Timothy chapter 3, sabi mo doon sa verse 3, sa verse 4 pa rin, no? Sabi doon, mga wala mayayabang. Yun, alam mo, may mga taong mayayabang. Yun. At paano natin masabing mayayabang? Hindi dapat tayo nagyayabang. Wala naman tayong dinala dito sa mundo eh. Kung lang ba kayo, may dala kayong kutsara, mga kapatid, paglabas nyo sa nanay nyo, makakawawa, yung dalawang kutsara tinidor, mayroon ba? Wala. Sabi ni Job
hubat akong isinilang, hubatin akong babalik sa Diyos, purihin ang Diyos. So wala tayong tinala. So wala tayong pwedeng ipagyabang sa mundong ito, mga kapatid. Pero, sa panahon pa lang, ito yung katangian ng muling panahon na may mga taong mayayabang. Yun. Dapat tayo, wala tayong pangmayabang, magkaroon man tayo ng kayamanan sa mundo, material, pero natin pagbayabang. Ipinagkatiwala lang sa atin ng Diyos yun. Tayo ang tinatawag na stewards of God. Ang sabing steward, katiwala lang tayo. Ang sabi ng Panginoon, ang langit ay akin, ang lupa ay akin, at lahat ng nasa lupa ay akin. Ano mayroon tayo? Wala. Wala ho tayong mayroon. Kaya wala tayong pwedeng ipagyabang sa Diyos. Sapagkat ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Sabi po dito ay mga mapagmalaki. Yun, ano bang pagkakaiba ng mayayabang at mapagmalaki? Parang parehas lang, ano? Yun, parang magkapatid eh. Alam mo, Pastor, tumama ako sa loto. Pero hindi ako magbibigay ng opering. Alam mo, nag-yabang ko. Pastor, kung tumama ako sa loto, tatanggapin mo yung opering. Ako mo rin, paano naglagan sa loto? Pinagyabang mo pa ito. So, ibig sabihin natin, kung tayo magyayabang, di ba? Yung mga estudyante, sino ang top 1, top 2, top 3, top 4? Yung isang anak ng kapitera natin, yung apo ni Nanay Nita, ano yung pinakamataas na ano? Ano yun? Summa cum laude. Yun. Pero hindi naman siya nagyabang. Hindi niya pinaalam sa ulat sa sa tatay niya. Nalaman lang nung mag-graduate. So, pero mo yun, hindi pinaalam. So, may paghampon. Kahit patangkad yun, gwapo, pero hampon talaga eh. No? Hindi niya pinaalam na siya pala ay summa cum laude. Hindi lang laude summa cum laude. So di naman natin pwede ipagyabangan naman yung mga nasa atin dahil ay binigay ng Diyos. Katalinuhan, kayamanan, kagandahan. O, di ba? Mga kagandahan natin, kagwapuhan. Huwag natin gagamitin sa masama. Huwag natin gagamitin sa pag-i-scam. Dahil ay binigay ng Diyos kasi maraming kagwapuhan, ini-scam. Sino ang ini-scam? Yung mga ugat babae. Buti tayo, brother. May na-scam ka ba, brother? Brother Arnel kasi may kagwapuhan eh. So, gagamitin natin ito sa kabutihan. Yung mga gaganda naman, huwag kayong mag-scam ng mga lalaki. Tawa si brother. Parehong nag-i-scam eh. So, kailangan gamitin ito natin sa kabutihan. Sabi doon sa talata, mapagmalaki, mapagtungayaw. Ayun, itong mapagtungayaw, yung sumisigaw. Hindi man na kailang nag-uusap, hindi man kailangan sumigaw. Yun, kailangan lalo sa mag-asawa, walang sigawan. Mag-uusap kayo ng masarilinan. Di ba marimit magsigawan, sino po? Mag-asawa. Magkaharap yan. O bakit? O bakit yan? Dalawa, face to face sila pero nagsisigawan. Ano, bakit ito nagsisigawan? Bugso ng damdamin. Yun. Pag ang puso natin ay hindi na-control natin, nagre-react po yan. Pag galit, pwedeng mag-react yan. Pag malungkot, nagre-react. Ano pa yung kondisyon ng tao? Malungkot, masaya, ano pa? Galit, yan. Magre-react yan at nadadala yung ating buong katawan yan. Pag galit, pwedeng gumawa ng hindi maganda yan. Yun, pag hindi natin ang control. Pag masaya, yun, tawa ng tawa ka. Talagang smile lang smile ka. Masaya. Pag malungkot, yun, iiyak ka. So nadadala yung emosyon natin. Minsan talagang natural yun. Ano pa? Masuwayin sa mga magulang. Ito po ang medyo, ito ngayon ang mga problema sa mga bata ngayon, no? Nawa, yung mga anak natin, hindi masuwayin sa magulang. Dapat ang mga anak ay masunurin sa magulang. Huwag magdadabog kapag inuutosan ng magulang. Dapat nagpukusang gumawa sa bahay. Nagpukusang maglaba. Nagpukusang magluto. Nagpukusang maglinis. Yun. Para pag nagsarili ka na, marunong ka na. Para hindi pag may asawa, bakit di ka marunong? Yun. Hindi na-train sa bahay. So ano ba? Mga walang turing, mga walang kabanalan. Ayun. So, dapat yung kabanalan mga kapatid, i-practice na po natin sa personal na buhay natin sa bahay pa lang.
Pag sinabing kabanalan, namumuhay ka sa kalooban ng Panginoon. Pag sinabing kabanalan, nagbibigay ka ng panahon sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Yun. Sino may Bible sa inyo sa bahay, kapatid? Taas ang kamay. Yun. Nagbabasa ba kayo ng Biblia? Isa po sa mga tinatawag na kabanalan, yung nagbabasa ng salita ng Panginoon. Pangalawa, nananalangin. Pangatlo, nag-a-attend ng mga fellowship. Yun, yung kabanalan po yan eh. Tumutulong sa kapwa. Kabanalan po yan. Pero hindi yan makakapagligtas eternally. Yan po ay bunga ng pagiging mananampalataya natin. Amen. Dahil ligtas ka na, ipakita natin yung bunga ng pagkaligtas sa atin. Ang sabi doon, mga masuwayin sa mga magulang. Yun. Nawa yung mga anak natin, mga nanay, tatay, tingin lahat ng nanay, tatay. Ang mga anak ba natin ay hindi masuwayin? Yun. Punta kayo sa akin at kung magsusuwito sa mga anak. Pastor, nilalabanan ako ng anak ko. Ikaw na magsuwito. Alam mo, yung marami yung magulang, pinadala nila yung anak dito. Nung hindi nagbago, nagalit sa akin, tandaan po natin mga kapatid, ang unang may obligasyon na idisiplina ang kailang mga anak, hindi ang pastor. Sino ba may obligasyon? Magulang. Tingnan nga po natin sa Proverbs 22. Kasi naranasan ko dito, alam mo, daming mga bata dito. Abay, nung pagpupuwi daw, hindi na naghuhugas ng pinggan. Kung kailan daw nag-church ay naging matigas ang ulo. Abay, sa akin ang balik eh. Ano ba tinuturo ng pastor mo? Nung nasa lubong ko pa, pastor, ano ba naman tinuturo ko? Ba't yung anak ko ayaw maghugas ng pinggan? Nung dati hindi nag-a-attend yan, naghuhugas eh. Baliktad. So, nabaliktad na. Kaya, kayong mga anak ha, baka yung mga, okay lang, yung mga nandito yung mga magulang. Pero yung mga anak na hindi dumadalo, yung magulang, pagbalik nila doon at nakakita na, ang balik talaga sa atin eh. Kaya pagdating nyo sa bahay, hugasan nyo pinggan at matutuwa, baka sa sunod sumama pa yung magulang nyo. Maglinis kayo. Yun. Dati, sina Brother Serwin, sina Brother Amor, bago umalis sa bahay yun, nagbuhugas ng pinggan, nagluluto. At ko yung mga magulang eh. Tapos sabi na, sige ako na magluluto. Punta ka na, baka malit ka pa. So, sila lang nagtataboy sa anak lang na mag-charge. Pero kung dahil sa pag-charge, di ka makapagluto, di ka makapaghugas, abay sasabihin sa'yo, ano bang tinuturo ng pastor mong yan? Mapuntahan nga, may pumunta nga dito. Parang sinabuyan tuloy ako ng mainit na mantika. So, kala lang natin, ay ganun-ganun lang po, pero tanda po natin, ang napupulaan po sino po? Una, siyempre ang Panginoon, ang church. Pangalawa, yun ang tuturo. So, tingnan natin yung Proverbs mo natin. Proverbs 6. chapter 22, no? Yan, tingnan natin. Train up of children. 6 po ba? Hindi ko na mabuksan yung aking Bible, ha? 6. Okay. Proverbs Yes. chapter 22, verse 6. Yung sino po yung nagtuturo sa mga bata, sabi doon, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Yun. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. At pagka tumanda man siya, ay hindi niya hihiwalayan. So mapalad yung mga bata na narito, nag-church every Sunday, nag-attend ng Bible study. Alam niyo, kahit pakawalan niyo yan, kahit pakawalan nyo yan, pagdating ng panahon, hanapin pa rin nila ang Primitive Baptist kahit sa ilang pumunta. Alam si Brother Lee, pupunta ka sa New Zealand, bro, di ba? So walang primitive doon. So mag-join ka lang muna sa Google Meet. Maliban lang kung magpapastor ka doon. No? Gusto mo magpastor? Ano kami te? Pwede na. Malay natin, o Brother Renz, di ba? Malay mo, itong dalawa ay maging pastor doon. Pwede meron tayong Primitive Baptist New Zealand. Ay susunod pa si Brother Ariel. Pwede, mga anak ko brad, pasundin mo sa Bible. So, nawa, maraming tawagin ang Diyos na magpastor. Kasi sabi ng Panginoon, maraming aanihin. Ngunit kakaunti ang mag-aani. So, harvest time talaga eh. Eh kung 3 hektarya ang aanihin mga kapatid, isa lang ang mag-aani, kaya ano? Hindi kaya. Sino nakaranas pag-harvest mga kapatid sa palayan? Wala kayo, hindi kayo nakaranas pag-gapas ng... Puro kayo mayaman.
Oo, kasi lahat ng hirap talaga, naranasan ko yun. Kita mo ito, tip na maputol. Tinan mo ba din? Yan, tip na maputol yan eh. Sa paggapas po yan. Halos maputol yan, pag gano'n, no? Yeah, sa lalaki. Yun, daming sugat. So, sa paggapas talaga, hirap talaga. Gagapasin mo, iipunin mo, tapos iti-tracer, ang tawag doon, tracer, isusubo doon sa ano. Pag nagkamali ka ba, baka kamay mo ang mga tracer brad eh. So, ganun din sa spiritual. Ang daming mga dapat pangaralan ng salita ng Diyos, ngunit kakaunti yung nagpapagamit. Natatakot. Ano ang kinatatakot ng mga magpapagamit? Baka magutom. Ano ba? Pag sundalo, bakit ito umatras yung sundalo sa labanan, Brother Diaz? Ano ang kulang? Bala. Pagkain. Ano pa? Walang baril. Ano, lalaban ka, baril mo, 38 ang kalaban mo. Basuka kalaban mo. So kailangan ang sundalo preparado, handa. At yung tayo, di ba, sino ang nagsusuporta sa mga sundalo, mga kapatid? Yung mga Armed Forces of the Philippines, sino ang nagpapasweldo? Tayo. Yun. Magkano ba sweldo ng isang sundalo? Hindi nyo alam? Alamin nyo, tayong nagpapasweldo eh. Ang polis, doble mo ang sweldo niyan. Nasa 30 plus na yata, 40. 40 ba ba? 40 plus. May allowance pa yan. Kaya yung mga magpupulis, pagpulis na kayo. Dahil pala kang sweldo. Nasa 50 mil. Di ba? O kaya mag-PMA. Nang pumapasok pa lang kayo, may 45,000 yata. Ang allowance, parang yun. Di pa sweldo yun. Kasi di pa tapos. So, ang punto dito mga kapatid, i-train natin yung mga anak natin, balit, parang lalo na sa spiritual na buhay. Kasi kahit pa sila saan pumunta, dala-dala nila, yung narinig nila, lalo na sa spiritual na buhay. So parang kayo, mga bata na rin po ngayon, no? Eh ako, kailan lang ako na-convert sa spiritual, ano na ako eh, namumuna ako sa kamunduhan. Ang hirap na eh, ang hirap yung conversion. Ang hirap talaga. Kung baka talagang dumadaan sa ilang, bago talaga natutali na yung conversion. Eh yung mga anak natin, di na kailangan i-convert yan eh. Kung talagang ano na yan eh. Kung baka nandito na. So, balik po tayo doon sa 2 Timothy mga kapatid. Chapter 3. Sabi doon sa verse 3, without natural affection, truth breaker, false accusers, yon. Walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin. Yon. May alam ba kayo na mga palabintangin, alam mo siya? Masama nang gali. Pag nagturo ka, ilan nakaturo sa kanya? Isa? Di ba? Sa'yo, ilan? 3. Ibig sabihin, masigit ka bang palabintangin kung sa'yo tinuturo mo? Kaya sabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 7, tinan po natin mga kapatid, bukas kayo ng Biblia. Huwag niyo akong titigan, baka maturaw ako. Sabi doon, judge not that you not judge, for with what judgment you judge, you shall be judged. And with what measure you make, it shall be measured to you again. Yun. Kaya huwag tayo magtuturo. Si brother, si sister, ay ang sama ng ugali. Kamusta ka kaya? Maganda ba ang ugali mo? O baka masilip ka pa doon sa itinuturo mo? Kaya sa Biblia, sabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 13, verse 5. Ito, maganda mga kapatid, exercise po natin ito. Ang sabi po ni Apostle Paul, examine yourself whether you be in the faith. Prove your own self. Know you not your own self. How that Jesus Christ is in you, except you be reprobate. Ano yung i-examine daw mga kapatid? Ibang tao o sarili? Sarili! Yes, Yun, sarili daw ang i-examinin. Yes. Ay, sa brother Zek. Pasok, brad. Sabi doon sa verse nito, examine yourself whether you be in the faith. Yun. Sa Tagalog, siyasatin ninyo ang inyong kapwa ba? Sarili. Yun. Magkaliwanagan po tayo. Kung kayo'y nangasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong sarili, hindi baga ninyo nalalaman sa kanang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo, maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Yun. So, ang ibig sabihin ng kapatid, examine. Brother dito.
para tamaan ka. Sanay na yan. Sanay na yan. Dati kasing Tatamaan si Brother na Rodel, naman sa conference natin yan. Di ba, Brother Ariel, no? Nasa kasama. So, nalayo lang ngayon. Lumalapit ulit. Dito na kayo, sis. Yan. Huwag maghiwalay yung mag-asawa. Ayan. Tanalo sa unan para masapol. So yun po. So sabi ni Apostol na Pablo, examine yourself whether you in the faith. Yun. Examine natin yung sarili natin mga kapatid. Huwag yung ibang tao. Kasi yung sanlibutan, anong mahilig i-examine? Yung ibang tao. Yun. Ano ang pangit mo? Ang sama ng ugali mo, nakikita yung kasamaan. Pero yung kasamaan niya, yung weaknesses niya, hindi nakikita. Totoo o hindi? Totoo po yun. Realidad yan. Trabaho ko yun. Dati, na manira ng kapwa. Para lang maitaas yung sarili. Nung unbeliever po ako. Yun. Sabihin ko, bakit mo? Pero, hindi naman ako pagwapuhan nun. Talong sabihin mo, bakit tapos ang sarili mo eh. Kaya, totoo po yung sabi ng Panginoon na huwag maghatol sa kapwa. Kasi kung anong sinasabi mo sa kapwa mo, sabi ng Panginoon, yun din ang ginagawa mo sa akin. Pag sinabi mong pangit yung kapwa mo, kanino mo sinasabi yun? Sa Panginoon. Dahil ang Diyos ang lumikha dyan eh, tapos magsasalita tayo ng hindi maganda. So, ano po? Sabi po ng 2 Timothy, balik lang doon, dahil po tayo, hindi mo tayo aalis doon. Sabi doon, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagbibigil sa sarili. Ayun. Ang Kristiyano may self-control. One of the fruit of the Holy Spirit is self. Ayun mo masabi, self. Ang tanong, may control ba kayo? Dapat may control. Kaya nga, one of the fruit of the Holy Spirit is self-control. Ayun ang tinatawag na born again. Kapag ikaw ay born again, may pa ng self-control. Yun ang talagang mag-ano sa'yo, magpupruweba na born again ka. Kapag yung isang bagay ay nakukontrol mo. Kasi nung unbeliever ka, wala ka talagang control. Kung anong gusto mo, wala sugod dito, sugod doon, kaliwa kanan, sinusugod mo. Bakit? Wala ka namang control talaga eh. So ngayon, born again na tayo, mayroon tayong fruit of the Holy Spirit, yung tinatawag pong self-control. Sabi doon sa talata, mga parabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga babagis. Nang unbeliever tayo, babagis na tayo, tapos Kristiyano, bagis mo pa rin. Nung hindi ka Kristiyano, background degree. Abay, nung naging mananampalataya, anong naging Naging leon. So, mas tuminti. Dapat ang Kristiyano, one of the characteristic of a Christian is humble. Yun. Mapagpakumbaba. Kaya tinawag tayong Christian. Tinan mo natin, letter C. Ano ibig sabihin ng letter C sa Christian? Compassionate in loving. Mahabagin. Yun. At mapagmahal. Yun. Kahit hindi ka may namahal, mamahalin mo. Tayo nga, hindi ka mahal-mahal ng Diyos, di ba? Ano ang tingin sa atin dati ng Diyos? Parang basahan tayo. Walang umaharap sa Diyos, wala kahit isa. Pero sino umanap? Ang Diyos. Ganun katindi yun. Kaya tayo tinuturuan na magmahal kahit hindi tayo minamahal. Magbigay kahit hindi ka binibigyan. Pero karaniwan sa tao, naku, nagbigay si brother. Ano kaya pa rin ang maibigyan ko? So mali pala yun. Nag-exchange gift lang kayo eh. Kaya yung pagbibigayan sa December, na exchange gift, walang pagbibigayan nangyari doon. Bakit? Nagpalitan lang kayo ng regalo. Kaya sa darating na December, o kung kailan kayo magbibigay, hanapin nyo yung mga taong hindi na makapagbibigay sa inyo pag nagbigay kayo. At ang magbibigay ng blessing sa inyo, yung Diyos doon sa kalangitan. Amen. Di ba? Right. Hello, bigay ko brother Rodel. Ay salamat pastor, may bigay din ako sa iyo. Nagpalitan lang kami, di ba? Pero kung magbigay kayo sa akin, okay lang. May meron ba? So ibig sabihin, huwag yung ipapaalam kung kayo'y magbibigay. Amen. Yung pinakadabi. Sabi doon, kung anong ibinigay ng kanan, huwag malaman ng kaliwa. Yung nagbigay ng kanan at sa kaliwa, huwag mong ipaalam. Ibig sabihin, kayo lang, yung binigyan mo lang nakakalam at saka ang Panginoon. Huwag mo nang i-broadcast, alam mo kapatid, nagbigay ako ng sapatos kay pastor. Ang sapatos na ibigay ko kay pastor kahit 100 taon hindi masisira. Ano yung bakal?
At hindi sapatos yun, no? Pag pinindot ni Pastor yan, lilipat si Pastor mula dito hanggang Taiwan. Drama, ano, UFO. At hindi, no? So, huwag natin ipapaalam. At Diyos po ang nakakaalam na po yun. So, ano pa yung karakteristik ng huling araw? Sabi doon, na may anyo ng kabanalan. Yun. Anyo ng kabanalan, mukhang banal. Kayo sa sarili nyo, alam nyo sa sarili nyo ba rin? Anyo, nag-aanyo ba kayong kabanalan o banal talaga kayo? Pag sinabing banal, separate na kayo. Ibinugot na kayo ng Diyos, ibinugot na tayo ng Diyos para mag-worship sa Kanya, sa Espiritu at katotohanan. Bukod na tayo, kahit saan kayo pumunta, bukod tangi kayo talaga. We are a chosen people by God. Sabi po sa 1 Peter 2:9, tinan po natin. 1 Peter chapter 2 verse 9, sabi ni Apostol Pedro, but you are a chosen generation, a royal priesthood. Kala mo, royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that you should support the praises of Him who had called you out of darkness into His marvelous light. Datapot kayo isang lahing hirang. Kala mo, lahing hirang. We are chosen by God, isang makaharing saserdote, bansang banal. So tayo tinawag pong banal. Ano ibig sabihin ng banal? Mga kapatid, sit apart, ibinukod. Yun, ibinukod, sit apart. Kahit hindi tayo sabihin, ay, di ba sa ating kinagistan, sino nagdideklara ng banal? Doon sa Vatican. Kaya si Brother Rodel, punta ka dito, Brother Rodel, sa Vatican, i-deklara kitang banal. Kasi nagbigay ka ng 1 million halagang bigas. Kala mo? Sa atin, kahit makasalanan tayo, deklarado na tayo ng Diyos na banal. Bakit to? Sino nagbayad ng kasalanan natin, mga kapatid? Ang Panginoon na mismo. Yes. Kaya tayo declared as a holy, as a chosen, as a righteous sa harapan ng Panginoon. Hindi na tayo tinitingnan na makasalanan. Pero huwag naman natin abusuhin yon. Ay, hindi na pala ako makasalanan sa harapan ng Panginoon, kaya pwede na ako. Hindi yun. Practically, pwede tayong parusahan ng Panginoon. So ano pa mga kapatid? Balik tayo sa 2 Timothy chapter 3. Sa verse 4, no? Sabi doon, nabayan nyo ng kabanalan, datapat tinanggihan ang kapangyarihan ito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Yon. Yung mga nagaan yung banal, yun ang lalayuan yung mga kapatid. Na nag-aan nyo. Bakit ito nagaan yung banal kaya? Para maka-scam. Ang daming scammer ngayon. Online, offline, ang daming scammer. Eh kanina umaga pa lang, muntik na ako ma-scam eh. Pero sabi ko, alam ko na yan. Manghihingi ka lang, ano mo yun, no? So, kaya maging alerto tayo mga kapatid. Ang daming scammer. So, tanda po natin, kapag nag-aalok sa inyo at walang produkto, nako, baka mag-50-50 yan, scammer po yan. Ako, dalag-dalag na po yan, dami na, diba? Dami na lang na-scam sa atin eh. So, investment, 1,000, tatama ng 50,000. Yun. 10,000 tataba ng 1 million. Oh, ganun ba? Sino ang mga naloko? Pulis, teacher, mga empleyado ng gobyerno. Ano yan? Mga pastor! Naloko mga pastor? Ng mga scammer? Bakit to? Dahil sa? Bakit naloko? Dahil sa? Pera! Pera lang naman talaga, kaya naloko tayo eh. Pero, yun, at least pass is pass. Nato tayo ay nakaranas ng gano'n. Ang tawag doon ay lesson learned. Yun, matuto tayo sa nakaraan. Kasi yung nakaraan, kung titignan natin, may mga lesson yan eh. May mga aral na pwede nating kapulutan para hindi na tayo maulit-ulit. Kasi pag paulit-ulit, baka sampalin ka ng magkabila sa hindi ka pa natuto ha. Ito pa isa, tapos itaboy ka pa ng gano'n. So kailangan, pag nalaman mong mali, huwag mo nang uulitin. Paulit-ulit eh. So ano pang sabi dito? Sa verse 5, verse 6, for in this sort are they which creep into houses and live captive sin women, laden with sins, lead away with diver lusts, sapagkat sa mga ito ang nanggagapang sa mga bahay. So may mga nanggagapang sa bahay.
at binibihag ang babaeng halin na lipos na mga kasalanan, hinihila ng mga iba't ibang pita. Yun, gano'n mo yung pati. Yung humihila para sa tao, yung pita ng laman, the lust of the flesh. Yung itinababagsak ng mga mananampalataya ay tatlo po yung ginagamit ng kalaban. Ano yung number 1? The lust of the eye. Yun. Hindi po kinakita mo. Unang ginamit ni ng ahas kay Eva, the lust of the eye. Ang ganda ng bunga. Sabi ni Satanas, maganda kainin yan. Pag kumain ka yan, magiging kagaya ka ng Diyos. Galaw yan, no? Dakas mo, kung ano, para natikman ko na ang bunga sa kanto ng pwede, pero hindi ko pa nakatikman. Makakuha na, wow, kinain. Tapos hindi pa nasiyahan si Eva. Anong ginawa? Binigyan pa niyo yung kanyang. Yun ang tinatawag ng pagmamahal. Kahit mali. Nagsama-sama sila sa mali. The lust of the eye, the lust of the flesh, and the pride of life. Ano yung pride of life doon? Pag kumain sila, magiging kagaya sila ng Diyos. Yun. Ang pride of life, kung gano'n kumain ka, Brad, magiging kagaya ka ng Diyos, di, ano, talagang kakain ako niyan, di ba sila? Ang problema doon, napakinggan nila ang tinig ng Diyos, napakinggan nila ang tinig ng ahas, mas binigyan nila ng halaga yung tinig ng ahas. Ikaw, Brother Ariel, pag napakinggan mo ang Diyos at napakinggan mo ang tinig ng Diyos, sino pakinggan mo, brother? Tinig ng Diyos. Ibalik natin ang panahon. Ikaw si Adan. Tingnan natin. Tingnan natin. Sige, sino ang gustong bumalik sa panahon ni Adan sa gaway? At ano natin yung, anong tawag doon? Time machine. Tingnan natin ang lakas ng ating pananampalataya. Kung kaya natin na i-resist yung na hindi pa natin alam, wala pa tayong kalam-alam. Gangko tayo, babalik tayo sa panahon ni Adan. At may nagsalita sa'yo, Brother, kainin mo yan. Ano mangyayari sa akin? Magiging kagaya ka ng Diyos. Pipita si Brother Rodel. So hindi natin alam. Nasasabi lang natin, dahil alam na natin yung nangyari. Ay paano kung ikaw ang nandun, di ba? So mahirap talaga i-conclude yung sarili. Kasi baka pag tayo nandun, tayo nga, simple ng bagay, di ba? Yung pagbabasa nga ng Bible, na nalalampasan natin. Yung pag-pray pa lang, nalalampasan natin. Yung pag-fellowship. Yun, mabigat na ano yun. So sabi po dito, sapagkat sa mga ito, ang nanggagapang, so mga nanggagapang. Alam na natin sa ating kapanahonan na maraming tinatawag na false prophet. Tingnan natin ang Panginoong Kristo nagbigay po ng warning. Matthew chapter 24 verse 5. Sabi ng ating Panginoon, for many, yun, ano daw? For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Yun. Maraming darating na mga false prophet, at marami din madadaya. Siyempre, marami yung false prophet. Nagkalat po dito sa mundo eh. Sa panahon pa lang ng ating Panginoon, ay mayroong lumitaw na po na mga false prophet. At sabi ng ating Panginoon, maraming madadaya. And many saying, I am Christ, and shall deceive many. Sa 24, mga kapatid. Tignan natin sa 24. Sabi niya ng Panginoon, for there shall arise false Christ, and false prophets, and shall shew great signs, and wonders, and so much that if it were possible, they shall deceive. Alam mo sino yung madideceive? The very elect. Alam mo, elect na. Pinili ng Ama before the foundation of the world na daya pa. Kaya tayo po, mayroon tayong obligasyon, mga kapatid. Ang mga elect ay nasa iba't ibang mga relihiyon. Yung mga anak ng Diyos ay nagkalat sa iba't ibang bansa. Kaya kung makita natin sa Book of Revelation, mga kapatid, ilan ho ang bilang? Marami o kaunti yung mga nagkalat. Sabi po doon sa Revelation 7:9, sabi ni John the Beloved, and this beheld, and lo, a great multitude, which no man could number of all nations. Sabi doon, no man could number. Napakarami po nito. All nations and kindreds and people and tongues stood before the throne and before the Lamb,
clothed with white robes and palms in their hands. Ganun mo yun? Napakarami po yung mga pinili ng Ama. Yun po yung obligasyon natin ngayon mga kapatid, na mag-share ng mabuting balita, mag-invite. Nag-i-invite ba kayo mga kapatid? Brother, sister, ini-invite ka namin sa Primitive Baptist Cavite. Sino nag-invite? Nasa kamay? Wala nang nag-i-invite. Tapos sasabihin nyo, mahal nyo ang Diyos. Wala nang nag-i-invite mga kapatid. Paano pag kinuha na tayo ng Lord, wala nang kasunod? Ang unang obligasyon natin mga kapatid ay ipahayag ang mabuting balita. Di ba sabi ng Panginoon sa Matthew, nung huling habilin niya sa mga apostol, ilan po natin? Matthew 28:19. Anong sabi doon? Sabay-sabay nga tayo mga kapatid. Bukas kayo ng Bible. Sa cellphone ba o sa literal na Bible? Okay, sabay-sabay tayo in verse 19. Go ye, therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Ghost. Yun. Sa mga disciple ito sinabi. Ang tanong, disciple ho ba tayo ng Panginoon? Disciple ko tayo. Pag sinabing disciple, learner, student. Yun. Estudyante tayo ng Diyos. Lalo tayo, tabaptize na. Tayo po ang kailangan humayo kasi patay ng mga disciple. Ano nang pabangunin natin sa Apostol na Pedro, bumangon ka. At sabi ng Panginoon, humayo ka. Eh, tayo nga ngayon ang buhay eh. Tayo ang may mandato na humayo. May kakilala tayo. May kilala ba kayo sa Facebook, mga kapatid? Sinong may kakilala sa Facebook, sa Sangabay? Ilang libo? Ilang daan? Nasiran ba nyo ng Google Meet? Gano'n, isesend na lang nyo sa Google Meet yung link natin. Yun na lang ang trabaho nyo. Isend yung link. Hindi naman kayo magsishare eh. Ang tagal na natin sinasabi na mag-send tayo ng Google Meet. Nagawa ba natin mga kapatid? Sino nakagawa? Kasangabay. Mula ngayon, gawin na nyo mga kapatid. Huwag maging matigas ang ulo. Sinasabi na nga na mag-send. Go! Kung ayaw nyo mag-send, sama kayo sa akin. Di ba, Brother Rodel? Naranasan ni Brother Rodel. Araw-araw kami nagbubo. Brother Rodel, Brother Amor, Brother Jerry, Brother Sherwin. Yun. Araw-araw kami nag-house to house. Bawat araw, ilan ang Bible study din namin dati? 10. Grabe, babalik ko kayo eh. Sino gustong sumama sa Bible study araw-araw? Tasa kamay. Kaya kata mo, wala na rin. Lord, patawad. Bawa po kayo, Lord. Wala nang gustong sumama sa akin. So, bahala kayo kung ayaw sumama. Kasama ko naman si Lord eh. So, tandaan po natin, ang mandato ay go. Yun, humayo. Ang paghayo natin, go ye therefore and teach all nations, mga ngaral. Mabuti pa yung mga negosyante, go, 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 para makabinta. Go, 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 makabinta. Go, 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 makabinta. Okay lang po yun, trabaho yun. Yung mga trabaho, yung mga nagtatrabaho brad, di ba? Go, go. Yun, gising na maaga. Ligo. Biyahe. Trabaho. Pagka-uwi. Tulog. Ganon, routine. So, ganon din ang trabaho natin mga kapatid. Magkaroon tayo ng routine na mag-share ng mabuting balita. Dahil alam mo ba nyo na mayroon tayong pananagutan sa kapwa natin kapag yung mga taong yun, hindi nasira natin ang salita ng Panginoon. Tingnan natin sa Ezekiel, sa lumang tipan. Siyempre, lalo na sa bagong tipan dahil ito po ay sinasabi ng Panginoon. Tingnan natin ng Ezekiel, memory verse ito natin eh. Sino nakaalala po mga kapatid? Sa mga Bible study natin, every Friday, 33 verse 8. Tingnan natin, verse 8. Sabay-sabay na tayo mga kapatid. When I say unto the wicked man, thou shalt surely die, and thou dost not speak to warn the wicked from his way, that wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require all thy hand. Gano'n mo yun? Pananagutan pala natin yung ating kapwa mga kapatid. Kapag hindi mo nasiran ng tamang ebanghelyo, pag namatayan, pananagutan po natin. Kaya yung kaibigan mo sa Facebook, anong sinishare mo sa kanya? Anong sinasabi mo sa kanya? Dapat ang unang share natin ay mabuting balita. Pero verse 9, ito maganda. Nevertheless, if thou warn the wicked of his way,
to turn from it. If he do not turn from his way, he shall die in his iniquity, but thou hast delivered thy soul. So may pananagutan tayo mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoon, go, go, go. Kahit sa mga disciple, Book of Acts mga kapatid. Acts 1:8, sabi ni ng Panginoon, but you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem, and in Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Yun po yung lawak ng ating pwedeng siran. Ano yung sinasabing from Jerusalem? Yung kasambahay mo, yung mga mahal mo sa buhay. Nasabi mo na ba na, nasa Primitive Baptist, Cavite na po ako. Every Sunday, nandun po ako. Ano ba primitive yan? Yan ba yung nakahubad? Dati kasi nung sinasiran ko yung primitive, ano ba yun yung nasa bundok, pastor? Yung nakabahag. So hindi kasi, pastor pa nga nagsabi sa akin nun eh. Pastor pa, yung dito sa phase 1, sabi yan, ano ba yung tinuturo mo sa anak ko, pastor, na primitive? Di ba yung mga nasa bundok yan? Pag hindi lang naintindihan mo yung pagkaintindi nila, kaya ipapaunawa natin na ang primitive, ang ibig lang sabihin ay original first. First, original. Una, first, original. Anong gusto ba niya? Original or peke? Ayun magsabi mga kapatid, anong gusto nyo? Peke o original? Kaya ang primitive, yan ang kauna-unahang na gumahawak ng katotohanan. First, original. Kaya tinawag silang primitive para ma-preserve yung originality of doctrines, originality of practices. Kaya wala tayong sayawan eh. Kung sayawan, magaling si Brother Rodel dyan. Pero Brad, mag-chat-chat tayo. Si Brother, magaling ba mag-chat-chat, Brad? Baka mapasubo eh, no? So, kaya wala tayo dito kasi walang command, walang example, wala tayong gagawin. Ang sabi ng Panginoon, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Lahat lang ng inutos ni Kristo, yun lang ang gagawin natin. Eh wala namang inutos, ba't mong gagawin? Wala rin tayong pastora. Eh kung pastora, hindi, ang dami na, lahat ng babae, maging pastora na lang, sinanay yung pinisidad. Tinatawag po natin ang ating preacher ngayon, kagalang-galang, kapita-pitagan, ang pastora ng Vermont, si Pastora Felicidad. Ay, hindi ho mga kapatid eh. Sa Biblia, hindi ho pinapayagan ng babae magturo ni Mamuro. Buksan natin ang 1 Corinthians mga kapatid. 1 Corinthians chapter 14. Para maintindihan lang natin, na bawal po ang pastora sa Biblia. Sabi doon, let your woman, yun, lahat ng babae, keep silence in the churches, for it is not permitted. Yun, gano'n mo yun? Unto them to speak, but they are commanded to be under obedient, as also saith the law. So, batas na po nagsasabi na ang babae huwag magturo ni mamuro sa loob ng iglesia, kundi tumahimik. Tingnan natin sa 1 Timothy. Ito rin, sinabi ni Apostle Paul kay Timoteo bilang pinaka-guide sa mga magpapastor. Sabi niya sa 2:11 sa hanggang 12, let the woman learn in silence with all subjection. Ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkasapasakop. Verse 12, but I suffer not a woman to teach, yun, nor to assert authority over the man, but to be in silence. Ngunit hindi ko pinapahintulot ng babae magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Yun. Kaya kahit napakagaling ng mga babae, ako si Mrs., classmate ko yan sa Bible School. Pag nag-i-exam kami, mas malamang pa siya sa nakuha eh. Pero, hindi siya pwede magpastora. Bawal sa Biblia. Pwede ko siyang maging kaagapay. At ako'y nagpupuri sa Panginoon dahil bulat sa simula, nung kami mag-asawa, siya po ang kagapay ko hanggang ngayon. Nung nagpastor ako, siya ang kagapay. Yung mga kurtina yan, ginagamit si Mrs. para siya maglagay. Taga-agapay lang ako, taga-tingin. Pero siya ang nagpapainan. So kaagapay lang ho. Pero hindi siya pwedeng mamuna na sasabihin sa akin, huwag kang tumayo, ako ang tatay sa lingkuhan, bobo ka! Ano tawag doon? Under the table. So, hindi naman sinasabing
mag-andiran. Ang mag-asawa po ay nagmamahalan, nagbibigayan, nag-uunawaan, give and take. Yun. Wala namang sinabing, ako ang hari dito ha! Sabi ni Pastor, ako ang hari. Walang sinasabing hari. Ang hari natin ang Panginoon. Amen. Ang sinasabi sa Bible, husband, love your wife. Wife. Yun. Ano bang, wala akong sinabi sa babaeng, wife, love your husband. Kanino sinabi niyo yung love? Sa lalaki. Matindi po yung obligasyon ng lalaki sa babae. Kasi yung salitang love, napakalawak po yun. 1 Corinthians 13:4 and 8. Malaking sakripisyo. Sakripisyo po talaga ang gagawin ng lalaki pag siya'y nagpakasal sa asawang babae, hindi sa asawang lalaki, brad. Bawal mo yun. Baka ang lalaki magpapakasal sa kapwa lalaki, bawal mo yun. Ang pagpapakasal ay between man and woman. Yun, hindi ho pwedeng magpakasal ang babae sa babae, lalaki sa lalaki, hindi ho, bawal ho yun. Pero dahil nagpapakasal, no? At ang nagkakasal pa, mismong, gano'n mo, may mapapastor pa, ikinakasal yung kapwa lalaki. Ikaw, Brother Rodel, tinatanggap ba si Brother JR na maging asawa? Ngayon, binabasbasan kita at kiss! Ano yung tawag? Kiss the, wala nang kiss the bride. No? Kiss your husband. Hindi nun, no? Paano kaya yun, no? So, yun ang resulta ng tinatawag na kasalanan. Kung babasahin natin ang Romans 1, chapter 1, resulta ng kasalanan, saka-saka na po yan eh. Yun. Kaya ba sa Sodom and Gomorrah, bakit binaunaw ng Diyos yung Sodom and Gomorrah na sa magitan ng apoy at asopre? Because of fornication. Dahil yung lalaki ayaw nang sumipil sa kapwa sa babae. Gusto na sa lalaki. Yun. Di ba masyadong karumihan na po yun? So, yun po, ang punto natin, kung ano lang yung utos ng Panginoon, yun lang ang gagawin natin. At magkaroon po tayo ng pagmamahal sa anak ng Diyos na mag-share ng mabuting balita. Yung mag-post ka lang ng verse sa timeline mo, hindi mo alam, may sumusubaybay na sa iyo eh. Diba? Hindi mo alam na tinitingnan ka niya kung anong pagkatao mo. Na kapag nag-post ka ng mga verses, isipin nun, baka Diyos ito eh. Ang tanong, ano mo sinishare nyo sa timeline nyo? Kasi doon nakikilala yung mga pagkatao natin, kung ano yung mga sinishare nyo sa timeline nyo. O sige nga, request ko ng mga kapatid, mag-post naman kayo ng isang verse sa isang araw. Di ba meron tayong morning devotion, evening devotion, pwede ba niya i-post sa timeline nyo? Amen. I-copy-paste nyo, post mo sa timeline nyo, bahala na si Lord. Balay mo, may mag-send sa'yo, Sister, saan ka ba nag-charge ngayon? Yun, di ba? Eh, paano malalaman Kristiyano ka, pinopost mo? Puro pag-ibig, sawi sa pag-ibig. Yun. Hindi alam na Kristiyano ka eh. Ano ka, unyango? Kung green ka, green. Kung puti, puti. Wala bang pula dito? May mga Kristiyano parang unyango eh. Kung anong kulay, ang dapuan, yun ang kulay. Dapat kilala nila tayo na Kristiyano. Sa Facebook man, ano pa mga pwede natin i-post? Instagram, TikTok, ano ba yung mga iba? Ano ba yung mga pwede ng, anuan? Twitter. Yun. Dapat dami kong pinasukan eh, tinitesting ko eh. Wala. Mga words eh. Sabihin pa naman sa akin, binata po pa kayo? Sabi ko, I'm already married. This is my wife. This is my beautiful wife. Sabi niya, wala akong pakialam kung may asawa ka. Alam niyo? Worldly talaga. Gusto ay kamunduhan. Binabra ko na ako. I-stop ko na yon. Kasi pag ini-entertain mo pa yon, kala mo lang, nabibitag ka na pala eh. Lalo na sa yung pumasok ako sa TikTok, ang daming nagpalo sa akin, daming message. Sabi yan, you are so handsome. Sabi ko, makita mo na ako sa personal, very handsome. Picture, oh, you are so handsome. Sabi ko, I'm 5 flat. Oh, no, 5 flat. Oh, amazing. Amazing daw yung 5 flat, ano?
So, alam niyo, mga pakana ng kalaban, may pinapadala kahit online, offline, yung mga nang-i-scam ba na pakawala ni Satanas. Mga ihinti ni Satanas na minsan nabibitang na pala tayo. Lalo na pag gwapo, maganda, ako, tall, dark, and handsome. So, ano ba mga kapatid? Punta tayo doon sa last. Marami tayo matapos. Para makakain na. Nagugutom na rin tayo no? Sino na bumutom, tapos ang kamay, mauna nang kumain. Pag butom kayo, mauna na kayong kumain. Wala akong bawang. Ay, totoo naman habang nag-impress ako, kumain na kayo doon, kayo na nag-solo. So, verse 7. Yun, ito. Sabi doon, ever learning and ever able to come to the knowledge of the truth. Ang dami nag-aaral sa Bible school. Di ba? Lahat yata ng religion may Bible school. Pero pag tinanong mo, paano ka naligtas? Basta accept, believe, and confess, maliligtas ka. Pero sa Biblia, hindi po. Para ka ma-confess, ma-believe, ma-confess, dapat dumaan ka sa process ng Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay ng proseso. Ano yung proseso ng Diyos? God the Father chosen us before the foundation of the world. Yun. Ano ang talata? Ephesians 1:4. Ephesians chapter 1 verse 4, mga kapatid, ano po sabi doon? According as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Yan ang unang proseso ng Diyos. Yung pagpili niya sa atin before the foundation of the world. Kasi pag hindi tayo pinili, wala akong mangyayari. Kaya yan ang unang ginawa ng Diyos, yung pagpili. Pag kayo'y namamalingki, sinong namamalingki sa inyo mga kapatid? Ano ang ginagawa nyo bago kayo bumili? Namimili. Sino ang nasusunod? Yung binili nyo o kayong bumili? Kayong bumibili. Kahit sabihin mo ng isda, ng tilapia, ako na bilhin mo. Ay, ayaw mo bilhin ng tilapia, gusto mo, ano ba mga alam ng isda? Dalagang syudad. Kasi karaniwan, dalagang bukid, ano? O, iba naman, kasi nasa syudad na yung dalaga eh. Dalagang syudad. Dalagang bukid. O kaya yung ang daming isda. So hindi pwede magpresenta. Ikaw mismo ang namimili. Ay ganun din ang Diyos, no? Sabi doon, elected before the foundation of the world. Sa dami ng tao sa mundo, sa palagay nyo, ilang tao na sa mundo ngayon? Sino nakalam ng present population ng mundo? 8 billion. Kung 8 billion, kasama ka. Yun. Sa 8 billion, wala na, yung mga namatay, hindi na kasama sa population. Pero yung sinasabi sa Book of Revelation 7:9, hindi mabilang ng tao. 8 billion na bilang ng tao eh. Ay dun, yung pupunta sa langit, hindi raw mabilang ng tao. Kasi napakarami yung nandun sa langit. Kasi kailan ba nagsimula yung mundong ito? Di ba napakatagal na? Yung mga namatay, si Adan, si Eva, yung mga henerasyon noon, may mga pinili din ang Diyos during the time. Nasabi doon, mga hindi mabilang ng tao. Pero ang sabi doon, sa talata mga kapatid, tinan po natin, balik tayo sa 2 Timothy chapter 3, verse 7. Ever learning, yun, ganun mo yun? Aral ng aral, na laging nagsisipag-aral at kailan pa man ay hindi makararating sa pagkaalam ng katotohanan. Yun. Ang daming Bible school, pero hindi nakakaalam sa katotohanan. Alam lang nila, gumawa ka ng mabuti at mapupunta ka sa langit. Mayroon ba sa Biblia na pag gumawa ka ng mabuti, mapunta ka sa langit? At tandaan po natin, pinili tayo ng Diyos bago balikan ang mundo ito. Sinulat na yung pangalan natin sa aklat ng buhay bago balikan ang mundo. Tapos na po. Wala na tayong paghihirap para mapunta sa langit. Ginawa na po ng Diyos lahat. Ang Ama, pumili. Ang anak, namatay sa pinili. Ano bang gagawin mo? Sumunod na lang sa Diyos. Yun. Amen. Wala ka nang gagawin para makapunta sa langit. Dahil sabi ng Romans 3:23, all have sinned and come short. Kapos. Kahit anong gawin ng tao, kapos para makarating sa langit. Come short to the glory of God. Kahit magbigay ka, magpakalubod ka mula sa inyo, lubod si Brother Rodel mula sa Dasma hanggang dito para mapunta sa langit, hindi yung papasa yun. Kapos. Kaya, ang sabi po ng Romans 3:24, tinan po natin, Romans 3:24, sino ang gumawa nun? Sabi doon, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus.
Ang Panginoon na po ang gumawa para tayo ay matubos. Wala na po gumawang tao dahil wala naman talagang makakagawa eh. Ang sabi ng Bible, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. So paano ipagmamalaki natin ang lahat nakita ng Diyos? Lahat gumagawa ng kasalanan. Mula sa ulo hanggang paa. Ang tawag doon ay total depravity of man. Walang gumagawa kahit isa. So, sabi po ni Apostol na Pablo, verse 8, sabi doon, he now as Hannes and Jambres withstood Moses, so did also resist the truth. Men of corrupt minds reprobate concerning the faith. At kung paanong si Jannes at si Jambres ay nagsilaban kay Moises, ay gayon din naman ang mga ito'y nagsisilaban sa katotohanan, mga taong masasama ang pag-iisip, mga itinakwil tungkol sa pananampalataya. Ganun mo masama ang pag-iisip. Mga kasama ito ni Moises, kapatid po, mga kasama niya sa doon sa Ehipto ito eh. Lumaya ang Israel, kasama po niya ito pero nilabanan si Moises. Ngayon, tanong mga kapatid, sinong lalaban sa akin? Ngayon, magkakalaman tayo kung sinong lalaban. Nangahamon ka ba, Pastor? Hindi. Hindi ako laban sa inyo. Pero ito nilabanan si Moises. Ano kaya nangyari sa mga tao ito? Ano sabi doon? Sabi sa verse 9, but they shall proceed no further, for their folly shall be manifest unto all men. So there's also was. Ngunit sila hindi magpapatuloy. Yun. Sapagkat mga hayag sa lahat ng mga tao ang kalang kamangmangan. Gaya naman ang pagkapahayag ng sa mga yaon. Tanda po natin, ang lumaban sa pastor, tanda po natin, kalaban po ng Diyos. Yes, I know. Naalala po ninyo si David, saka si Saul. Si Saul, masamang hari na yon. May pagkakataon na po na pwede siyang patayin ni David. Pero hindi niya ginawa na masama si Saul. Ang sabi niya, ito ay pinahira ng Diyos. Yun. Diyos, hindi niya ginawa ng masama. Hindi rin siya nagsalita ng laban kay Saul. Hindi man ako mapatid, hindi naman ako forever na pastor dito. Pero kung sino yung pumalit sa akin, pakamahalin niyo mga kapatid. Ang hirap kong magpastor. Lalo kapag sa likod mo, may sumasaksak sa'yo. Hindi ba niyo alam na maraming pastor sinasaksak ng mismong kapatiran? Ano ang saksak na yun? Pinagsasalitaan ng masama. Yung pastor, pagtalikot. Ano ba yung pastor na yun? Hindi ko gusto yung preaching mo. Hindi ko mag-preach. Kung gusto mong ikaw mag-preach sa sarili mo, di ba? Anong gusto mong preaching? Yung gusto mo lang, pag tinabaan ka, ayaw mo. Tandaan po natin, walang preaching na ang layunin ay ikasasama mo. Walang preaching na ang layunin ay ibagsak ka. Ang preaching, ang purpose po niyan, ito po yun. Ephesians, tinan po natin mga kapatid. Kasi baka minsan ang preaching, minamasama ng ibang kapatiran. Pero tandaan po natin, ang preaching, tatlo po yung reason kung bakit may pangangaral. Number 1, tinan po natin. And he gave some apostle and some prophets and some evangelists and some pastors and teaching. Ano ang reason? For the perfecting of the saints. Yun pala, para sa ikanala po natin mga kapatid. Kaya may preaching. Ano pa? For the work of the ministry. Para i-prepare yung mga mananampalataya sa ministeryo. At panghuli, ano yung panghuli? For the edifying of the body of Christ. Para mapalakas yung ating spiritual na buhay. Kasi kung walang pangangaral, mga kapatid, ako po'y magpapaalam na po. Ito na po ang muling preaching ko. Maghiwalay-hiwalay na po tayo. Gusto ba niyo, kapatid, na gano'n? Na gano'n na marinig sa pastor, mga kapatid, hindi ko na po kaya. Kaya huling linggo ko na po ito. Magkanya-kanya na po buhay tayo. Mamumundok ako, mamundok kayo, after 10 years, magkikita-kita po tayo. Walang magugupita ng kuko, walang magugupita ng kuko, walang magugupita ng balbas. Pagkita-kita natin ang 10 years, ano kaya ang itsura natin, sis? Mga ermitanyo na po tayo. Ay hindi naman ganon. Kaya tayo nandito ay para magpalakasan sa isa't isa. Bakit ito? Sabi po ng Hebrew 10:25. Ito. Hebrew 10:25, napakaganda pong verse ito. Sabi po ng ni Apostle Paul, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another. And so much the more as you see the day approaching. Now, wag natin pabayaan. Yun.
Kaya yung mga nagpapabaya sa gawain, mga kapatid, naku, nakakasala po talaga sa Diyos, mga kapatid. Yung mga ayaw dumalo, kaya kayong mga nasa Google Meet, no? Kung hindi naman kailangan mag-Google Meet, pumunta dito. Sumakay ko yung aeroplano, 1 hour lang naman eh. Pasagot mo ba, Pastor? Hindi, wala akong monthly. Eh bakit yung si Abraham, mga kapatid, sa Genesis 22, si Abraham, at yung anak niya, at yung kanyang katulong, ilang araw po na naglakad para makapagsamba, mga kapatid. Napalagan nyo, ilang araw na naglakad si Abraham at yung anak niya para makapagsamba. 3 araw na naglakad, 3 araw at 3 gabi. Hindi pala narating yung lugar na pagsasambahan nila. Natanaw pa lang nila sa malayo. 3 araw, 3 gabi pa lang yun. Eh ilang oras tayo maglalakbay para makarating dito, mga kapatid? Aminin nyo. Nahihirapan mo ba kayo na maglakbay papunta dito sa Primitive Baptist Cavite? Tingnan lang nyo si Abraham, 3 araw na naglakad, wala nang kabayo doon eh. Wala nang sasakyan, walang motor, walang jeep, walang bus, walang anumang sasakyan. Pero dahil gusto nilang sumamba sa Diyos, tinis nila ang hirap. Ganun ang pagmamahal. Nagsasakripisyo, yun ang totoong love. Yung sa iba, love naman ko ang Panginoon. Pero pastor, hindi ako makagising ng maaga. Kaya manood na lang ako. I-upload mo na lang yung preaching mo, pastor. No? Eh bakit pag sa worldly, nagigising ka ng maaga? 1 hour before, nandun ka na sa church. Eh bakit pag sa gawain ng Panginoon, 1 hour, 2 hour, hindi ka makarating? Okay lang kung na-traffic ka na. So dapat talaga pag gawain ng Panginoon, i-mindset mo na, priority mo yan eh. Alam natin yung verse, Matthew 6:33. Sige nga, sabay tayo, walang tingin na mamatid. Matthew chapter 6, verse 33. But seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang gagaling yung mga kapatid. Sa ulo ninyo, nawa may apply natin sa buhay natin yun. Hindi lang yung, di ba sabi ng Panginoon, pinupuri ako ng mga tao ng bibig nila, pero ang puso nila ay malayo sa akin. Gano'n mo yun? Matthew, tinan po natin, Mark 7. Ito, talagang kapatid. Matthew 7:6. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, He answered, said unto them, well hath Isaiah prophesied of you, hypocrites. Ang tawag ng Panginoon sa mga magaling ng sasalita ay hipokrito, as it is written, these people honoreth me with their lips, but their heart is far from me. Yon. At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaiah tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw. Ayon sa nasusulat, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi, datapat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Alam niyo mga kapatid, ang Diyos hindi nakatingin sa outside appearance natin. Nakatingin diretso po yan sa puso natin. Yun. Puso ang tinitingnan ng Diyos, hindi yung itsura natin. Hindi yung panlabas, kahit maglagay ka pa ng mga foundation. Ano ba yung nilalagay ng mga babae? Make-up. Kahit mga mapulang labi mo, ang bata mo ay natakpan na. Ano ba yung nilalagay sa dito? Eyebrow. Talagang hindi ka na makilala. Hindi ang titingnan ng Diyos. Titingnan ka lang ng kapwa-tao na pag-guwapo ni Brother Ariel, Brother Rodel, Brother GR. Lahat ng lalaki dito, guwapo, pero yung pastor, medyo tama lang pagkukuhan na. Naghambol pa si pastor. So, lahat yan, hindi titingnan ng Diyos yung outside appearance natin. Ang titingnan ng Diyos yung puso natin. Kung gaano natin pinapahalagaan siya, bilang siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Tao lang ang pwedeng tumingin sa'yo. Alam mo yung ng tao, pag ano man ang tingnan sa'yo, may hatol yan eh. Ang ganda siya. Ang pugi siya. Pero pag hindi maganda, ang pangit niya. Yung hatol, judgmental kasi ang tao. Pero ang Diyos, mga kapatid, kahit gaano katindi yung kasalanan natin, ang sabi niya sa Isaiah 1:18, gaano man kalaki, karumi ang kasalanan nyo, papuputin ko kayo na tulad na isang gibig. Ibig sabihin mga kapatid, ang Diyos hindi tumitingin sa outside appearance, sa puso ng tao. At sabi ni King Solomon, bantayan mo ang puso mo, sapagkat yan ay bukal ng buhay mo. Physically,
dapat binabantayan natin ang puso natin. Baka kain ka ng taba sa umaga, taba sa tanghali, taba sa gabi, matutulog ka lang, may hawak ka pang taba. Mangyayari talagang aabutin ka ng high blood dyan. Baka naglalakad ka, ma-stroke ka kasi balot na ng taba yung puso mo. Spiritually, ganun din. Babantayan natin, dapat ang laman ng puso natin ay lahat ng mga, sabi ni King Solomon, ni Haring David sa Psalms. Tignan natin, Psalms 119, verse 11. Anong sabi ni King David dito? Sabi doon, Thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee. Ano daw ang iimbak sa puso? Yun, sabi doon, ang salita mo'y aking iniingatan sa aking puso upang huwag akong makasala laban sa iyo. So ang ilalagay para sa puso, hindi mga taba, hindi mga mantika. Ano ilalagay? Mga salita ng Diyos para hindi magkasala laban sa Diyos. Bakit hindi ako naglalasin mga kapatid? Ang sabi sa Ephesians 5:18, huwag kayong maglasing ng alak sapagkat ito'y kinaroroonan ng kaguluhan. Pero dati hindi ko alam yon. Basta pagdating ng hapon, naglalasing ako. Bakit hindi na ako naninigarilyo? Ang sabi po ng 1 Corinthians 3:14, we are the temple of God. Gala mo, templo tayo ng Diyos, tapos sisirain mo, tapos hintin-tintin ka, talagang para kang mayon volcano, pausok. Parang yung usok mo talagang parang sasabog na eh. Bakit hindi na ako nagpupuyat? We are the temple of God, mga kapatid. Dinesign ng Diyos ang gabi para matulog. Trabaho ng trabaho sa araw, tapos magpupuyat ka pa sa gabi. Anong pinagpupuyatan nyo sa gabi, mga kapatid? Ba't hindi na kayo makaibig? Ikaw kasi ang nagpipres pastor, alam mo bibig. So, gawin natin. Indisiplinahin natin mismo ang sarili natin. Ang gabi, ginawa ng Diyos para magpahinga. Hayop, isda, ibon, nagpapahinga sa gabi. E ano na ang tao? Punta kayo sa dagat. Ang mga isda, nakagano. Natutulog sila pero nakamulot ang mata. Kaya minsan, papanayin mo yun. Hindi ko magalaw eh. Yung mga leon, punta kayo sa gubat. Subukan lang nyo. Yun. Natutulog din. Mga ibon. Mga, mga manok. Kaya nga mayroong tinatawag na pagdating ng alas 6, alas 5 pa lang, alas 6, nung mahapon na yung manok, di ba? Ano ang purpose nung umahapon yung manok? Para sila ay matulog. Pagdating ng alas 4, anong gagawin ng manok? Kasi, gano'n mo magandang gayahin na, no? Magtilao ka rin pag alas 4. Ibig sabihin, natutulog po sila. Tapos tayong espesyal na ginawa ng Diyos. Inaabuso natin yung katawan natin na siyang pinakatemplo. Tingnan po natin, 1 Corinthians 3:16. 3:16 mga kapatid. Sabi po dito, know you not that you are the temple of God and that the Spirit of God dwelleth in you. Hindi ba ganyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang templo ng Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? 17. If any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple you are. Kung gibain ang sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal. Yung banal pala mga kapatid, na ang templong ito ay sino? Ay kayo. Kaya huwag ninyong aabusuhin yung katawan ng mga kapatid sa kinakain, sa iniinom. Di ba? Sabi ni Apostol Pablo, 1 Corinthians 10:31. Marapit na pa tayo magtapos. 10:31. Sabi po dito sa 10:31, whether therefore you eat. Ayun, una, pagkain. Yun. Sino nagpapastig sa inyo mga kapatid? Pastor, overeating ako. Ano mo, biblical po ang fasting. Ako sa sunod na mga magtuturo ako ng prayer and fasting. Old Testament and New Testament. Kung paano po ang benepisyo ng fasting. Ako po, ang fasting ko po, 14 hours. Bisa nagdi-dinner ako, alas 4. Ang binibilang ako, alas 4.
14 hours. Kasi 50 pataas, ganun dapat ang fasting na 14 hours. Yung mga bata-bata, pwedeng 18, 20 hours ang fasting. Pero ang ganda pala ng benepisyo ng fasting, mga kapatid Pagka hindi kayo kumain, yung mga taba-taba, yun ang Yun, mayroon akong topic dyan. Ituturo ko, detalyado. Para matuto tayo mag-fasting. Pag nagturo ko ako niyan, hindi ko tayo kakain ng lunch. Okay mo ba doon, mga kapatid? Pag nagturo ako ng fasting, hindi tayo magda-lunch. Parang ayaw Pastor, huwag naman. Hindi na kami kumain ng breakfast, pati lunch. Okay lang. para yung pumayag So, yun ang sabi, whether therefore you eat, yung kinakain natin. What you eat, yun magre-resulta sa'yo sa Genesis pa lang, anong sinabi ng Diyos? Ang kakainin nyo ay mga ganito. Genesis, tinan po natin. Genesis 1:28. Sabi doon, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and take dominion over the fish of the sea. And God said, behold, I given you every herb. Yun, herbal parang kakainin. Yun, mga saan yung mapait? Yung kumain na lang kayo ng mga mapapait. Herbal, sabi doon, herb bearing seed, which upon the face of the earth, and every tree, and the which is the fruit of a tree, yielding seed to you. Yun, mga fruit salad, nakakadabis po yun Ang palaya. Dati naman, sa bundok kami, talagang puro gulay makakain kami ng karne sa bundok, once a year. Yun, pag Pasko lang. Pag Pasko lang, special talaga yun. Pag Pasko lang nakakatikim ng karne kasi bawat bahay doon, nagkakatay talaga ng isang baboy. Alam mo? Special talaga yun. Pero karaniwan talaga ang pagkain doon, pruta, mga gulay talaga. Yung halo lang isang 5 tuyo, yun. Puro gulay na yun O kaya, lalagyan ng bagoong, ang tawag doon, brad, dininding. Yun. Sa Bisaya, yung sinabawan. Yun. Pakulo lang ng tubig, ihagis mo na ang gulay. Yan! Sibuyas, kamatis, gulay, pagkulo, laging para yun. Ulam na Pawis na pawis ka na Yun. So, back to normal tayo. Kasi primitive tayo, dapat primitive din yung kinakain natin. Tapos primitive tayo, tapos yung kinakain natin, modern. Primitive lang sa doktrina, pero yung kinakain, modern. So, kinakain, iniinom. Yun, iniinom natin. Bawal ba uminom ng alak? Walang sinasabi ang Bible. Ang sabi sa Bible, huwag maglasing. Pero para hindi ka malasing, huwag ka nang iinom. Kasi kung wala kang control, kapag kung nakakita ka ng baso at bote, talagang hindi mo na binibitawan yung bote. No, Pastor, hindi ko na talaga mapigilan. Ngayon lang naman. Ay paano kung pagka-lasing mo, nasa kasala ka na, nasaan ba ang simbahan? Punta ka sa simbahan, lasing. Bawal mong maglasing. Pero sinasabi ng Bible na, di ba sa Europe naman, hindi naman issue yung pag-inom. Sa kanila, pagkakain, mayroon talagang pag-inom Pero ang Pilipino kasi, hindi talaga inom Talagang inuman talaga Pag may misa, anong kasunod ang misa, mga kapatid? Pag sa Pilipino, may misa, kailangan may baso, kasunod ang baso. Siyempre, may bote na may laman. Tapos may bote, may pulutan. Yun, ganun ang Pilipino Karaniwan kahit saan pumunta sa ibang bansa. Pero sa Kristiyano, hindi na natin gawain yun na maglasing. Yun. Kasi templo nga tayo ng Diyos Kung iinom ka, personal na lang, private, huwag yung public. Kaya naman, Pastor, pasensya ka na, birthday ko, kaya dito kami sa labas. Pastor, halika! Isang tagay lang, Pastor! Hinaya mo pa si Pastor. Marami yung gano'n nung pasimula. Pero nung tinanggihan ko, hindi na ako hinayaya, Pastor, pasensya ka na Ano lang ito? Pangpalipas oras. So, once na tinanggihan mo isa, hindi na uulitin yun. Pero pag pinagbibigyan mo ng isa, ang kasunod ng isa yan, dalawa. Kaya sa una pa lang, alam mong mali, tanggihan mo na. Para wala nang kasunod. So, panguli, ito na po, final po mga batid. Sabi po ni Apostol Pablo sa 2 Timothy, para makumpleto po yung ating chapter 3,
verse 16 to 17, sabi doon, and that our scripture is given by inspiration of God, is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ayun, ito yung Biblia ito mga kapatid. Yun. Genesis to Revelation, ito yung final authority natin. Lahat ng usapin, lahat ng ating gagawin, dito po nakabatay. Yun. Mula sa pag-ibig, sa pag-aasawa, sa mga pagpapalaki sa mga anak natin, lahat dito magagaling. Kaya lahat ng tanong, dito masasagot. Yun. Huwag na kayo magtanong kay Suryano. Yun. Dito na kayo magtanong. Ano mo pag nagbabasa ka ng Bible, hindi mo na kailangan magtanong, sasagutin ka talaga ng Biblia. Amen. Kasi ito yung final authority natin. Eh, minsan nga, baka sumalang pa yung pastor ko eh. Kasi, pag hindi nagbabasa ang pastor, baka mali ang may sagot. Halimbawa, pastor, ano ba ang paniniwala mo sa Diyos? 3 o 1? Eh, kapag ang tinanong mo yung oneness, ay sasabihin na, 1, pero si Kristo, siya na yung Ama, siya na yung Espiritu. So, mamali na yun. Sa atin kasi, there is only one God, the Father, the Word, and the Holy Ghost, pero yung tatlong ito, magkaiba. Yun yung tinatawag ng Godhead. So, kailangan yung sagot tama. Kasi pag namali, mamabalik ka rin. So, ano po yun? The Bible is the final authority, inspired by God. Ang gamit natin ay King James Version. Yan, King James Bible. Yan. Hindi ho American Bible, hindi ho NIV, kasi sa NIV, 35,000 ang wala na po sa Bible. Binawasan nila. Tingnan nyo sa Tagalog mga kapatid, walang 1 John 5:7 dyan. Iba ang nakalagay. Tingnan po nyo sa Tagalog. O, kung may Tagalog kayong Bible, kung may Tagalog, tingnan nyo sa 1 John 5:7, nawala po yun. At pag-aralan natin yung mga tinanggal nilang mga verse. Tingnan po natin 1 John 5:7, kung mayroon kayo sa Tagalog. Walang 7 po yan. Diretso na sa 8. Sabi doon, for there are 3 that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these 3 are one. Yun. Mali po yung pagkasalin pa sa Tagalog eh. So, ibig sabihin mga kapatid, tamang Biblia para maging tama yung pagsunod natin. Pag maling Biblia ang hawak mo, mali rin ang pagsunod na gagawin mo. Siyempre, mali yung natutunan mo eh. Wala rin nakalagay sa Mark, yung impyerno, inalis nila eh. Kaya tama ang Jehovah. Ang Jehovah, walang impyerno sa kanila. Wala rin kaluluwa ang tao. Payag ba kayo na tayo walang kaluluwa? Ay sabi po ng 1 Thessalonians 5:23, binubuo po tayo ng katawan, kaluluwa, at saka espiritu. Pero pag Jehovah ang marinig mo, alam mo kapatid, ang tao po ay walang kaluluwa. Ang kaluluwa ay ikaw na mismo. E ganun po yan. E di, nasabi ng Panginoon, Matthew 10:28. Ito na, last verse na po tayo. 10:28. Yan, overtime po tayo. Gugutumin po kayo kasi yun, ang daming pagkain, no? Pero dami. Yun, may saging, may dami. Kaya nabubusog na ako sa katitingin. Tingin pa lang, busog na. Ang sabi doon, and fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but fear them, him which is able to destroy both soul and body in him. Oh. Pinaghiwalay ng Diyos yung body, soul. Hindi ho sila iisa. So pag-aaralan natin yung tinatawag pong constitution of man. Ito, basahin ko na lang po yung last verse ng ating teksto. That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat na magawang mabuti. So yun ang purpose ng salita ng Panginoon. Para tayo po ay mag-mature. Amen. Ilang taon na po tayo sa Primitive Baptist, dapat mature na po tayo eh. Amen. Hindi po tayo dapat parang stagnant. Hindi dapat parang nanatiling sanggol. Parang baby Christian. Parang baby. Baby. Ang baby, ilang taon pa yung pagiging baby? 1 year, 2 years, hanggang 3. Yan pa yung baby, pabibi pa lang yun. Ayan si Coco, baby pa lang yan. Pero pag nag-5 years, hindi na pabibi yan. Pero yung mga senior, may nagpapabibi senior. Dapat magpaka-senior tayo, magpaka-adult,
O, kung ano natin, ano na po natin mga kapatid, hindi natin alam ang panahon. Baka dumating ang Panginoon ng kanya. At least nagawa po natin yung ating mga obligasyon. So yun lang po mga kapatid sa umagang ito. At tayo po rin tumayo at magpawit muna si brother. Hindi tayo tumayo. Salamat po Lord sa umagang ito sa inyong pilihan, sa inyong pinaya. Salamat po lang sa pagkakataon na pag-aaral ng mga salita. So malamit na lang po kong oras sa kanyang pamauna at umabay sa pangalan ni Jesus.